In this video mga soy, pag-uusapan natin ang bangayan ni Albert sa TikTok versus sa sosya na negosyo ni Josh Mojica na kung saan pinaparinggan sila ni Albert tungkol sa paglalaba. Hiring sa sosya, apply ka na. Hindi ako marunong maglaba eh. Kamakailan lang nagtrending na naman sila dahil sumagot ang isa sa empleyado ng sosya na kung saan binabara niya yung video ni Albert. Hindi ako marunong maglaba eh. Oh, sir. Hindi ka talaga tanggap dito. Magbanlo ka na lang. No? Kung common sense lang ang pag-uusapan, may gustong iparating itong Albert tungkol sa negosyo ng sosya. Bakit nga ba ang daming hate ng sosya mga soy ko? No? Ang dami kong nakikitang mga masasamang komento tungkol sa sosya, mga IT, mga experts na nambabasag ng kanilang mga produkto, no? Madaming bumabati ko sa sosya ngayon mga soy ko. At meron ding video si Josh Mojica na kung saan sinagot niya yung tungkol sa money laundering at nabanggit niya nga yung kotse niyang Porsche, no? O Porsche. Isang sports car na Porsche money laundering. Ano yun? Magkano lang yun? Diba? Tuwan-tuwa sila. Taon-taon daw ako bumibili ng sports car. Ano naman? Taon-taon magkano lang yung mga sports car ko? Nasaan ang Ferrari ko? Wala. Nasaan ang Lambo ko? Wala. Lahat ng nasa internet nyo, and tingin nyo sa akin money laundering. Dahil lang naka-Porsche ako. Alam ko lang. Money laundering naka-Porsche? Pero sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang ibig sabihin nila doon sa paglalaba? Marami rin mga tao nagbibintang sa kanya ng money laundering. Ano ho ba ang money laundering para sa mga Pilipinong hindi nakakaalam? Ang money laundering, mga soy ko, ito yung illegal na pera na kung saan kahit ang negosyo naman ay hindi naman talaga kumikita, walang problema yun. Kasi gagamitin lang yung isang business para ipanglaban ng maruming pera, para maging malinis. At pwede na nilang maipasok sa kahit saang bangko at maibili ng kotse. Okay? Matatandaan na sumabog ang flood control project dati at maraming mga napagbintangan at marami ring mga napakulong tungkol sa mga ganyang-ganyang issue. Yung mga pera na yung galing doon ay marumi. Okay? Nilinis nila yun sa kanya-kanyang kumpanya, kanya-kanyang business para maibili nila ng sandamakmak na kotse at bahay. Hindi lang ho business ang pwedeng paglabahan ng pera, marami rin ho. Pwede ring real estates, pwede ring sa casino, pwede rin sa crypto, okay? Marami pang ibang bagay, hindi lang ho ito sa isang negosyo lang, no? Pero pinakamadali kasing gawin talaga ito is sa business. Doon ako naniniwala. Kaya kung may makikita kayong negosyo na hindi naman kumikita pero buhay pa rin ng isang dekada at nakikita nyong wala namang customer, wala namang pumapasok na kahit ano, pwedeng mag-isip-isip kayo, pero wag kayong magtuturo kasi wala nga ebidensya, okay? Pag may ebidensya, pwede, okay? Meron akong halimbawa dati ng money laundering. Tingin ko lang naman. Pero again, wala rin ako ebidensya. Isa itong tindahan ng furniture. Tapos, hindi ko na sasabihin kung saan lugar Tapos, parang 10 taon nang bukas. Pero ni isa, wala ako nakitang bumili. Tapos, wala rin ako nakitang customer na pumasok doon. Tapos, yung mga empleyado doon, pati sila nagtataka na paano nagpa-function yung negosyo na furniture na yun. At ang tagal na nila nag-work doon, nakatanga lang silang lahat, wala namang bumibili, wala namang nagpapadeliver. Baka posible yon, pero di ba? I don't know. Kasi katakataka naman, di ba? Paano mo mapapanatiling na okay yung negosyo kung wala naman talagang profit na nakikita, di ba? Kaloko. At dinay niya ang allegation na to o yung mga pagbibintang sa kanya. Ito mga soy, ito yung insight ni Soy sa daw dyan. O wala naman kayong pruweba tungkol sa mga paratang ninyo na yan. Napakabigat na paratang yan. Lumabas yung news kanina, money laundering. Daming tatag sa akin sa comment section. Siguro daw ganun din ako. Bullshit. Kasi kapag napatunayan na wala naman talaga kayong pruweba hanggang dulo, syempre nadidiscredit ninyo yung tagumpay ng bata. Kawawa naman, diba? Kasi syempre, malay nyo naman, totoo naman talaga na wala naman talaga siyang kaalam-alam sa mga sinasabi ninyo. Paano nga? Diba? Kasi marami kasi nagbibintang sa kanya. Pero paano nga kung lahat yan ng bintang ninyo, bintang lang talaga? Wala naman talagang katibayan. Haka-haka lang. Paano yun? Kawawa naman yung pinagtrabaho ni Josh Mojica, nadidiscredit siya, diba? Diba? Sayang naman yung mga pinaghirapan niya kung gaganyan-ganyan ninyo lang at hindi niya makukuha yung sapat na respeto na dapat naman talaga para sa kanya.
Hindi ako marunong maglaba eh. Oh, sir. Hindi ka talaga tanggap dito. Magbanlo ka na lang. Hindi ako marunong maglaba. Pero marunong akong manggisa. Honorable. Okay? Pero kung kayo ay may ebidensya, edi may ebidensya kayo, edi ilabas nyo, di ba? Yun lang naman yun eh. Ang dali lang naman kasi magbintang. Ito hindi naman sa kinakampihan ko si Josh Mojica dito sa part na to. Pero kasi, mga soy ko, madali lang talaga magbintang. Pero mahirap magpatunay. Okay? Ang dali lang sabihin na kriminal ka, ang dali lang sabihin na lumalabag ka, nagnanakaw ka ng pera, ganto ganyan kang tao, masama ugali mo, madali lang magturo eh. Pero pag hanapan na ng pruweba, o, diba? Yun ang mahirap, no? So, ako hanggat maaari, neutral lang ako, pero ayoko rin kasi talaga yung sa part ng turo tayo ng turo, pero wala naman tayong pruweba maibibigay. O, syempre, kawawa naman si Josh, diba? Yung pamilya niya, syempre, diba, na din, o yung empleyado ng sosya, syempre, nai-stress din, o nabibigyan nyo rin sila ng panghusga, diba? Mali nyo naman, diba, nagtatrabaho naman talaga sila ng doble-doble para lang manatili yung kumpanya, diba? Saka na kayo, siguro, magbatikos ng mga ganyan-ganyang bagay kung meron kayong dalang-dalang pruweba. Ayan. Diyan na tayo mag-iiba ng usapin, di ba? Diyan nyo na i-discredit yung mga nagawa niya, pati yung company niya. Kasi may pruweba na kayo eh. Pero hanggat wala kayong pruweba at turo lang kayo ng turo, at kahit pag samasamahin nyo pa lahat ng haka-haka ninyo, mananatili lang haka-haka at chismis yan. Kasi nga, wala ngang pruweba. Okay? So, daan-daan din kayo kasi syempre mahirap din yung bira lang ng bira pero wala naman kayong justification. Okay? So baka sa inyo mag-backfire yun balang araw, di ba? Ang pangit naman nun. Okay? So, yun, marami hong kinakaharap na issue si Josh Mojica ngayon, pero etong parte na to hindi nila nakikita ngayon sa TikTok. Sobrang trending ho nitong mga sagutan nila ng Sosya versus Albert tungkol sa usapang ITO ito. Kayo mga soy, anong masasabi ninyo? Naniniwala ba kayo sa paratang o naniniwala kayo na hindi totoo lahat ng paratang na ito? Comment down below lang kung anong masasabi ninyo. Kalayaan nyo magbigay ng opinion, pero masama ho magbintang lalo na kung wala namang pruweba. Okay? Stay cold.